Yan. So ano ang Kristiyano? Bibigyan po natin ng kahulugan ang bawat letra ng salitang Kristiyano. At sapagkat mahaba-haba po ito, hindi ko po planong basahin ang lahat ng mga talata. Sa homiletics naman ay tatlong paraan ang paggamit ng mga passages. Una ay pwede mong basahin, letra for letra. Pangalawa ay pwede mong i-paraphrase ang nilalaman ng talata. O kaya ay pwede mo itong sipiin, i-quote, kung memorize mo yung talata. So, itong ating pamamaraan ng pag-aaral ngayong gabi. Ang salitang Kristiyano ay 3 beses lang naman ito nabanggit sa Bagong Tipan. Una ay noong unang tawaging Kristiyano ang mga alagad. Gawa Kapitulo 11, versikulo 26. Doon sa Antioquia ito nangyari. Pablo at saka si Bernabe ay nandoon. Nakisama sila sa iglesia sa loob ng 1 taon. At sinabi nga na doon unang tinawag na mga Kristiyano ang mga alagad. Maalaala natin na sa Great Commission, ang utos ng Panginoong Hesus ay gawing alagad ang lahat ng bansa. At inusig ang mga Kristiyano, sila ay nagsipangalat, chapter 8 na mga gawa. At nakarating sila sa labas ng Judea, sa Galilea, hanggang doon sa Antioquia. At doon na nagkaroon ng mga alagad. Doon unang tinawag na ng mga Kristiyano ang mga alagad. At si Pablo sa harapan ni Agripa, nung siya ay dinala doon sa kanyang harapan, pinang-aralan niya si Agripa at nagsabi si Agripa sa Gawa 26:28, sinabi ni Agripa kay Pablo, halos mahikayat mo na akong maging Kristiyano. Yan, sa pangalawang pagkakabanggit ng salitang Kristiyano. Ito yung halos. Halos mahikayat. Almost persuaded me to be a Christian, sabi ni Agripa. Kapag muntik na, hindi talaga naging Kristiyano. Kaya sabi ni Agripa, humayo ka at ipapatawag na lamang kita kung meron akong panahon. At walang nasusulat sa kasaysayan na pinatawag ni King Agripa itong si Pablo. Malamang, hindi po siya naging Kristiyano. And then 1 Peter chapter 4, verse 16, kung saan na sinabi ni Apostol Pedro na kung tayo ay naghihirap dahil sa ating pagka-Kristiyano, ay luwalhatiin ang Diyos sa pangalan pong ito. So yan ang tatlong mga talata na nabanggit ang salitang Kristiyano. At naibalik natin ngayon sa ating tanong, ano ang Kristiyano? So isang unang letrang K, ang Kristiyano ay kalugod-lugod. Halugod-lugod sa Diyos dahil mayroon siyang pananampalataya. Ayon sa Hebrew chapter 11 verse 6, without faith it is impossible to please God. At sapagkat ang Kristiyano ay mayroong pananampalataya na nanggagaling sa pakikinig, Romans 10:17, at ito ay kanyang sinampalatayanan at isinagawa, kaya siya ay kalugod-lugod sa Diyos. Okay, sa kanya pagiging Kristiyano ng hulugan na sumunod siya, tumalimas siya sa utos ng Diyos. At yun ang kahulugan ng pagiging o pagkakaroon ng pananampalataya. John 3:16, saka verse 36, ang salitang pananampalataya at saka pagtalima ay synonymous o magkasing kahulugan. Hindi lamang sa mayroon siyang pananampalataya, kaya siya kalugod-lugod sa Diyos, kundi ang kanyang katawan ay inihahandog sa Diyos bilang haing buhay. At tulad ng sinabi ng Apostol Pablo, Roma Kapitulo 12, versikulo 1, sa living sacrifice sa Diyos ang katawan ng isang Kristiyano. At anumang inihahandog sa Diyos ay nararapat na kaibig-ibig, kalugod-lugod sa Diyos. Kaya kung marinig natin sa ating mga prayers, kung minsan, di ba, humihingi tayo ng kapatawaran ng Diyos, o kaya pagtulong niya sa atin na tayo ay makapanambahan ng tama, at sinasabi natin upang kami maging kalugod-lugod sa iyong harapan, Panginoon. Ayan.
So, nararapat lang ang Kristiyano ay kalugod-lugod kasi siya ay responsableng tao. Yan. Responsableng Kristiyano. Katulad ng isang responsableng alipin. Sa Matthew Kapitulo 24, versikulo 45, ay ang isang alipin ang tinawag ng kanyang Panginoon at sa kanya ay pinagbilin ang kanyang pamamahay. Siya ang mag-aalaga, no? Mangunguna sa kanyang mga kapwa alipin at sa kanyang pagbabalik, ang alipin na ito ay magbibigay sulit sa kanyang Panginoon. At sa Matthew 25, 21 hanggang 23 ay ang talinghaga ng talento kung saan ang isa binigyan ng 5, ang isa binigyan ng 2, at ang isa binigyan ng 1. Sa talinghagang ito, yung binigyan ng 5, binigyan ng 2 ay mga aliping responsable sapagkat kanila pong pinagyaman yung talento na ibinigay sa kanila ng kanilang Panginoon. Nabigyan ng 5, nagkaroon pa ng 5, ang nabigyan ng 2, nagkaroon pa ng 2. Subalit sa nabigyan ng 1, yun ang tinawag ng Panginoon na masama na alipin. Hindi niya pinagyaman, ang sa kanya ay pinagkatiwala. Ang Kristiyano ay isang responsableng tao na pagkakatiwalaan ng kanyang Panginoon. Sa makatwid, responsableng ama, responsableng anak, responsableng ina, ate, kuya, kapatid, guro kaya, estudyante kaya, o manggagawa kaya, o opisyal ng anumang mga samahan. Responsable po siyang tao. Responsable siya, mga kapatid, mga kaibigan, sapagkat siya ay isang taong interesado. Interesado siya sa kayamanang nasa langit o kaya ay makalangit. Matthew 6:21, sinasabi ng Panginoong Hesus na kung saan ang ating kayamanan ay naroon ang ating puso. Kaya naman, kung ating kayamanan ay nasa mundo, puso natin nasa mundo. Subalit kung ating kayamanan ay nasa langit, ang ating puso ay nasa langit. At sabi ng Panginoon, mag-ipon tayo ng kayamanan doon sa langit. Sapagkat doon ay hindi kinakalawang. Interesado ang isang Kristiyano sa mahalagang perlas. Ang mahalagang perlas ay ang tinutukoy ang kaharian ng Diyos. Sa taligahangang ito, sinasabi ang kaharian ng Diyos sa katulad ng isang tao na nasumpungan niya ang perlas at siya ay yumao, pinagbili niya lahat ng kanyang ari-arian, bumalik siya at binili niya ang mahalagang perlas. Ganoon ang interest ng isang Kristiyano sa kaharian ng Diyos. Willing siya na mawala ang lahat-lahat sa kanya upang mapasa kanya lamang yung mahalagang perlas o ang kaharian ng Diyos. Kaya niyang isakripisyo ang lahat upang mapasa kanya ang kaharian ng Diyos. So, ang Kristiyano'y interesadong tao at interesado siya sa kaharian ng Diyos at siya ay sumisigla sa araw-araw. Sumisigla siya sa araw-araw. Okay? Sapagkat ang awa at kahabagan ng Diyos ay bago araw-araw. Ang kanyang pananampalataya ay paakyat, pataas, paahon, at hindi yung degradation, hindi yung pababa. No? Na habang tumatagal ay lalong humihina, bumabagal. Ganun po ang iba. Parang lumalakad na pagong. Sa haba ng kanyang nilakad siguro napagod na o rabbit ba yun? Baliktad ano? Sa haba ng tinakbo ng rabbit ay napagod na siguro, nagpahinga. Ayun. Ang pananampalatayang Kristiyano ay sumisigla araw-araw. Sapagkat mayroon pong mga tinatawag na hakbang ng pananampalataya o paglago na binanggit sa Apostol Pedro sa 1 Pedro Kapitulo 1, versikulo 5 hanggang 8, na sinasabi niya sa pananampalataya ay daragdag natin ang kabutihan. At ang pinakadulo nito, sa hakbangin ito,
o pwede natin tawagin na hagdan ng paglago, ay ang pag-ibig. Ito ang pinakamataas. Kapag narating po natin ito, nandun na tayo sa pinakamataas na bahagi ng ating paglago. At yun nga ay sapagkat meron tayong dahilan, ang pag-ibig ng Diyos, or the steadfast love of the Lord, is new every morning. O kahit na matagal na tayong naglilingkod, di tayo nawawalan ng sigla, sapagkat ang awa naman niya, kanyang pag-ibig ay bago naman tuwing umaga. At tayo ay naniniwala. Tulad ng tinuran ng Apokalipsis 2:10, na ang mga magiging matapat hanggang sa katapusan ay sila ang tatanggap ng korona ng buhay. Sumisigla ang mga Kristiyano sapagkat totoong tao ang mga ito. Kabaliktaran ng kaplastikan o pagpapakitang tao. Mararapat pong walang Kristiyanong matawag na plastik o pagpakitang tao. No? Kasi nga po, tayo ay nahugasan na ng dalisay na tubig, ayon sa Hebrew 10:22, at ang dalisay na tubig na tinutukoy niya kung saan nahugas ng mga Kristiyano ay ang bautismo. Sa bautismo nga ay tayo napatawad sa ating mga nakaraang kasalanan at naging bagong mga nilalang nang ibihis natin ang Panginoong Jesus pamamagitan ng bautismo. Galatia 3:27, 2 Corinto 5:7 o 17, naging bagong tao tayo, bagong nilalang. Sa makatwid, yung lumang pagkatao natin ay wala na. Kung tayo man noon ay mapagpaimbabaw sa pagiging Kristiyano natin, ay nawala na po yun. Naging totoong tao po tayo. Tayo ay mayroong totoong pag-ibig. Pag-ibig na walang pagkunwari. Sabi ni Pablo sa Roma 12:9. Ito nararapat nating maramdaman sa mga kapatiran po natin o kahit nasa ibang mga tao. Di po katulad ng mga Fariseo. Sabi natin sila ay hindi totoong tao sapagkat sa mga description nga ng Panginoong Jesus ay mapagpaimbabaw nila. Katulad nila isang nitso na malinis sa labas, subalit hindi po sa loob. Oo. At ang mga Fariseo nga ay mayroong tinatawag na yeast, libadura, at yun ay kanilang pagiging mapagpaimbabaw. Kaya noong panahon na yun, ang Panginoong Jesus ay nasa earthly ministry niya, binalaan niya ang kanyang mga alagad. Be careful of the yeast of the Pharisees. And he was referring to the hypocrisies of the Pharisees. Totoong tao ang Kristiyano, mga kapatid. Kasi siya ay inosenteng tao. Inosente, ibig sabihin ay walang kamuang-muang. Hindi naman sa ignorante. Magkaiba po yung ignorante at saka inosente. Ang larawan ng isang inosenteng nilalang ay ang tupa na nasa gitna ng mga lubo. At ito ay paglalarawan sa mga alagad ng Panginoong Jesus. Kasi sabi niya, katulad kayo ng mga tupa sa gitna ng mga lubo. O isa pang paglalarawan ay katulad ng isang kalapati. May prong pagiging inosente. Gaya ng mga sanggol. Matthew 18:3, kung saan sinabi ng Panginoong Jesus, sino mang nagnanais makapasok sa kaharian ng Diyos ay kailangan maging katulad ng mga sanggol. Hindi katulad ang dahil sa mga physical nilang katangian, kundi sa kanilang kalagayan sa harapan ng Diyos. Ang mga sanggol ay malinis sa harapan ng Diyos. Actually, ang term na ginagamit para sa kanila ay safe. No? Safe po sila, hindi sila saved kasi hindi pa sila nagdaan ng kasalanan. No? Kaya kung nais niyong maging katulad, maging makapasok sa kaharian ng langit, sabi ng Panginoon Jesus, maging katulad kayo ng mga sanggol, mga bata. Kahit nasa kanilang katangian, kanilang attitude, ay napakabuting magaya natin ang mga bata. Walang kasalanan. Inosente, kasi parang bata nga. Alam niyo mga bata ay asang-asa sa mga magulang po nila.
ang kanilang existence sa mundong ito nakadepende doon sa mga nag-aalaga sa kanila. Maging ito ay totoong mga magulang o kaya mga foster parents nila o sino mang nakatatanda sa kanila na nagbibigay sa kanila ng araw-araw na pangangailangan nila. At yun ang nararapat na maging ugali ng isang Kristiyano, asang-asa sa kanyang Panginoon. Sa Panginoon lamang umaasa at hindi kung kanino man. Maaring ang Panginoong Diyos ay gagamit ng mga tao upang maibigay ang ating pangangailangan. At minsan ang tao ay nagpapasalamat doon sa ginagamit ng Diyos at nakakalimutan niya yung totoong pinanggagalingan ng mga biyaya o ng mga pangangailangan natin sa araw-araw. Na siya ay ang Diyos at ginamit lamang ang mga tao. Sabi nga ng isang sister natin, kahit na sira ulo ang tao ay gagamitin ng Diyos upang maibigay niya ang pangangailangan natin sa araw-araw. Nandiyo po ang sanggol ay walang magagawa. Kapag iniwanan siya ng nag-aalaga sa kanya o nagbibigay sa kanya ng pagkain. Nababanggit ko na kapag gusto mong maging iyakin yung iyong anak o gusto mong mawalan ng pag-asa yung anak, takutin mo na iwanan mo siya. At tingnan mo kung ano ang magiging reaksyon niya. At tapusan na ng kanyang mundo yun. Kaya hindi po dapat natakutin ang mga bata na iwanan sila ng mga adult na nag-aalaga sa kanila. At ganoon dapat ang ugali po natin. Kapag iniwanan tayo ng Diyos, ay ano pa tayo? At yun nga ang katuturan ng pagiging Christian natin sa Ingles. Na sinasabing without Christ, ang literang I-A-N means I am nothing. Dapat asang-asa talaga tayo sa Panginoon. Ang Panginoong Jesus ay ang ating pag-asa. At siya rin naman ay nagbibigay ng pag-asa ng buhay na walang hanggan. Unang Timoteo 1:1. Hindi lang basta pag-asa ito, kasi mayroong pag-asa na namamatay. Pero ito ay buhay na pag-asa ayon kay Apostol Pedro sa Kapitulo 1, versikulo 3. At ang pag-asa natin ay mas mabuting pag-asa kaysa doon sa pag-asa ng mga tao sa lumang tipan. Sa Hebreo ay inihambing po niya ang kabutihan o mas mabuti ang bagong tipan kaysa doon sa lumang tipan. Kaya kung sa lumang tipan ang kanilang pagkapare ay mula sa lahi ng mga tao, ng lahi ni Levi, sa bagong tipan ang pagkapare ay sa Panginoong Jesus, hindi napapalitan. Okay? At marami pang iba tulad ng kautusan sa lumang tipan, nakasulat sa bato, sa bagong tipan, nakasulat sa puso. At yung pag-asa na sinasabi, mas mabuting pag-asa sapagkat sa bagong tipan ay ang Panginoong Jesus nga ang tagapamagitan ng isang bagong tipan. At ang pag-asa sa bagong tipan ay ang langit, ang kapahingahan ng mga tao ng Diyos. Asang-asa kaya naman ang naghahanda ang Kristiyano. Naghahanda sa pagbabalik ng Panginoong Jesus. Matthew 24:44 ay isang babala, warning na kailangang maghanda sapagkat hindi natin alam kailan ang pagbabalik ng Panginoon. Ito pilit na hinuhulaan ng marami. Ayaw nilang maniwala sa sinasabi ng talata. Chapter 24, verse 36, subalit sa oras at araw na yon ay walang nakakaalam, kundi ang Ama na nasa langit. Subalit, mayroong nagpupumilit na alam daw nila. At sapagkat hindi nga natin alam, ang mabuti ay maging handa anytime na darating siya. Isang kwento ang patungkol sa isang kinikilala nilang santo o banal sa naggagarden. Nang tanungin siya, kapag darating na ang Panginoong Jesus ngayong araw na ito, ano ang gagawin mo? Sabi sa kanya, ang sagot niya ay, magpapatuloy ako sa paggagarden, paghahalaman. Ibig sabihin kahit na ano ang kanyang ginagawa, ay handa siya sa pagbabalik ng Panginoon. Not necessarily na nandun tayo sa misyon sa lahat ng oras. No? Kasi tayo naman ay mayroon pang ibang gagawin maliban sa mission natin.
Bilang mga tao, mayroon tayong mga gagawing material, physical. Subalit anuman ang ating ginagawa, ay handa tayo sa kanyang pagbabalik. Hindi lamang sa kanyang pagbabalik ang ating pinaghahandaan. No? Sa ating buhay Kristiyano, pinaghahandaan natin ang paggawa ng mabuti. Paggawa ng mabuti sa ating kapwa. Na kung saan sabi ni Apostol Pablo, kung mayroon tayong pagkakataon, gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng mga tao. Hindi yung patulog-tulog lamang tayo, patay-patay lamang tayo, naghihintay lamang ng biyaya at wala tayong ginagawa. Ang hipong tulog ay dinadala ng agos. Dapat araw-araw ay abala po tayo. Well, unang-una ay para sa Kanya, sa Kanyang kaharian, at sa ating kabuhayan din naman bilang mga tao pa nabubuhay pa lamang sa mundo ito. Sa ating paghahanda, mahirap maging consistent. Pag nalingat tayo, para tayong isang boksingero na nakalimutan na sumangga sa suntok ng kaaway, yung sinasabi nila na ibinababa natin yung ating guard, hindi nararapat. Kaya sa isang Kristiyano, dapat upo tayo ng upo sa ating Panginoon. Hindi maganda yung yes man daw. Yes man ka ng yes man. Yes ka ng yes. Sa lahat na lamang sabihin sa'yo, yes na lamang. No? Pero wala akong makitang problema kapag sa Panginoon tayo, yes ng yes. Pero awitin na. Yes, Lord. Yes, Lord. Narinig ko yun. Pwede po yun. No? Basta sa Panginoon lamang tayo mag-yes ng mag-yes. Hebrews chapter 11, verse 8, si Abraham ay ganoon. Sabi nga ay sumunod siya. No? Sa sinabi ng Panginoon sa kanya, kahit hindi pa kanya alam saan siya papunta eh. Tinawag siya. Pumunta ka doon sa lugar na yon. Bibigay ko sa iyo. Hindi pa niya napuntahan. Hindi pa niya alam na saan. Sumunod na. Ganon din naman si Sarah, asawa niya, sumunod naman siya kay Abraham. At ang Panginoong Jesus, halimbawa ng pagsunod, sa kanyang pagsunod ay hindi basta-basta sapagkat bagamat nasaan yung Diyos, sabi, ay nagpakaanyo siyang tao, Filipos 2:8. At sa Hebrews 5:8 ay sinasabi na sukdulang ikinamatay ng ating Panginoong Jesus ang kanyang pagiging masunurin. Kaya siya ay naging may akda ng kaligtasan sa mga masunurin din naman. Ayan. Kaya dapat yes tayo ng yes sa Panginoon. Opo, Panginoon. Opo, Panginoon. Ano bang sabihin niya? Walang pagdadalawang isip. So, ito pong kabuuan ng ating acrostic sa ating pagiging Kristiyano. Ang Kristiyano ay isang taong kalugod-lugod, responsable, interesado sa mga makalapit na bagay, sumisigla ang pananampalataya sa araw-araw, totoong tao at hindi mapagpaimbabaw, inosenteng tao. Asang-asa sa kanyang Panginoon, naghahanda sa araw-araw at upo ng upo sa kanyang Panginoon. Tanong na lamang ay, ganoon ba tayo? Ganoon ba tayo? So, nasa atin ang pagsasagot. At iwanan natin yan na tanong sa bawat isa. Magandang gabi at pagpalain nawa tayo ng Panginoon.